Ipapakita ako sa inyo ito. Medyo nalungkot ako dito sa video na to, mga bossing. Ayan, ito. Wait lang. Itong video na ito, mga bossing. Speech to ni VP Sara diyan sa Davao City. Oo, Davao, speech niyan diyan sa Mindanao. Tapos dito sa speech na to, medyo first time. First time ito. I've also heard from close relatives of the Dutertes that this is the first time that they saw Inday Sara weak. They saw Inday Sara vulnerable. They saw Inday Sara emotional. Nakakalungkot itong video na to. Kinikilabutan pa nga ako because we know the Dutertes, they are strong people. Itong mga Duterte na ito. Wala silang pakialam basta para sa bayang Pilipinas. Parang wala silang kahinaan. Si Pangulong Duterte nakakulong ngayon sa dahig. Wala daw ni isang araw na pinagsisihan niya na ang mga Pilipino ay pinaglaban niya. Wala daw ni isang araw na pinagsisihan niya that these people na namatay na may mga kasalanan sa taong bayan ay hindi niya pinagsisihan. Not a bit na nagsisi siya, na nakulong siya because of what he did for the country. Kaya nga nung nakaraang speech ni Inday Sara or is interview ni Inday Sara, sinabi nila na they accepted it already. They accepted that Pangulong Duterte hindi na siya uuwi ng Pilipinas because ICC, it's hopeless ang kaso natin dyan sa ICC. Pangulong Duterte was put there to die there. And ang mga Duterte, tinanggap na nila yon. Kahit tatay nila yun, masama sa kalooban nila, tinanggap nila yun. Kasi nga, ito talaga ito ang price that you will pay kapag dito sa Pilipinas, kinalaban mo yung oligarko, mga sindikato, lahat ng mga masasamang tao, kapag kinalaban mo sa Pilipinas, ito yung mangyayari sa'yo. So, nakakausap nila si Pangulong Duterte, kahit nga confirmation hearing, di na umatin si Pangulong Duterte because ayaw niyang i-dignify itong pambababoy sa kanya because klaro na pambababoy ito kay Pangulong Duterte sa legacy ni Pangulong Duterte. And ang pinakamasama nito, we are paying, allegedly, we are paying this court para itry dyan yung isang Pilipino. Tarantado, hindi ba? So, ganun katapang ang mga we will talk about it in a different, in another vlog, but ganun katapang ang mga Duterte na accepted nila. Si Pangulong Duterte accepted nila. Nung nasa Hong Kong kami, ayaw siyang pauwiin ng mga abogado niya, nung ibang mga close sa kanya, ayaw siyang pauwiin. I remember, isa ako sa mga nagbigay ng information kay Atty. Torrio na attorney, na magkatabi kami ni attorney. Attorney, I received a message. Ang dami daw pulis sa may Davao Airport. So mukhang may uhulihin and mukhang si Pangulong Duterte yung uhulihin. Then, yun, sinabi na kagad, tumayo kagad sa Atty. Torrio, sinabi niya na kagad doon sa kanilang team. And ang sinabi nila is, dito ka muna, magstay ka muna dito, tingnan natin kung ano sitwasyon doon kasi baka hulihin ka, ipatapon ka sa ibang bansa, kidnapin ka, or go somewhere na you are safe. And alam niyo naman that a lot of country are willing to take or get PRD or take care of PRD because friends naman si PRD ng napakaraming mga bansa. But anyways, sabi niya, hindi, uwi ako. Hapon pa yung uwi ko, hindi. Mas maaga tayo umuwi. Haharapin ko yan. Hindi talaga natatakot si Pangulong Duterte doon pa lang sa Hong Kong, sinabi niya na I will rot in jail, okay lang, ganun talaga, kung yan ang kapalaran ko, wala akong magagawa. So ganyan si Pangulong Duterte. Ang tapang niyan. So yung mga anak niyan, ganun din. Si Inday Sara, yung nakikita nga natin na mas matapang pa nga siya kay Pangulong Duterte. Sabi nga ni Pangulong Duterte na naging mayor yan ng Davao. Actually, namiss ako ng tao, ang bait-bait ko daw pala kasi sobrang tapang nito ni Inday Sara, sobrang tigas ng paninindigan nito. I-reveal ko na. Si Inday Sara, merong mga nag-uusap-usap yung pamilya, syempre tungkol dito kay Pangulong Duterte. Syempre most of the family members wants Pangulong Duterte or wanted Pangulong Duterte to go back here. So at all cost, gagawin nila. Whatever, sinong pwedeng kausapin, kahit sino. Kausapin na namin si Bongbong, kausapin na namin si ganito, kausapin na namin si ganyan, kausapin na natin ng Amerika kasi yun naman talaga ang may nito, may pakana ng lahat ng ito, politika lang naman talaga ng mga puti. So ngayon, sabi nila, hindi ba natin kayang gawin 'yon para mapalabas itong tatay natin. Alam mo, nagkaroon daw sila ng conflict doon sa meeting na 'yon because Inday Sara stood up and said, I will not sacrifice the life of all Filipinos or majority ng mga Pilipino or the Filipinos para lang sa buhay ng isang tao. Grabe, mantakin mo ikaw si Inday Sara, tatay mo yung nakakulong. Merong chances, pagkakataon
na mapauwi mo yung tatay mo, you just have to talk to people. Lalamunin mo lang yung prinsipyo mo, lulunukin mo lang yung pride mo, and talk to these people. Sabihin mo sa kanila, you will follow what they want you to do. Just pauwi mo lang yung tatay mo. Oo, pero ayaw niya. Ang sabi niya, no, I will not sacrifice the Filipinos para sa interest ng isang tao. Tatay mo yun ha, interest ng tatay mo yun ha, pero ayaw niya. Kaya nga, right there and then, naisip daw nung mga tao na yun, doon sa nag-uusap-usap na mga magkakamag-anak na yun na, this person should be president of the Philippines. Dapat talaga maging presidente siya ng Pilipinas. Mantakin mo, tatay mo, pero interest ng pamilya mo, 'di ba? Interest ng pamilya mo, hindi mo gagawan ng paraan. O kasi nga naman, lulunukin ko yung prinsipyo ko. Itatraidorin ko yung tatay ko, tatraidorin ko yung mga Pilipino. Makikipagkasundo ako sa mga yan para lang mapauwi natin yung tatay natin. Personal yan. Personal na interest yan. Hindi dapat ganun. Ang isang leader dapat ang iniisip yung nakakabuti sa nakakarami. Hindi naman natin sinasabing hindi makakabuti sa nakakarami yung pag-uwi ni Pangulong Duterte because a lot of people want Pangulong Duterte to go home. Kaya lang, the consequences, yung magiging kapalit noon kapag pinauwi mo si Pangulong Duterte at nakipagkasundo ka sa demonyo. 'Di ba? Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba si Pangulong Duterte kung biglang lumabas siya isang araw, alam nun, nakipag-deal kayo, no? Utangin na, paano ako nakalabas dito? Baka dyan pa ikamatay ni Pangulong Duterte sa sama ng loob dahil nakipag-deal kayo. Pucha, ready na ako mamatay dito eh. Pinaghirapan natin tong paglaban natin na to sa mga demonyo sa mundo eh. Tapos makikipagkasundo kayo. Palagay ko, Inday Sara made the right decision then and dapat talaga maging presidente siya ng Pilipinas. Ganda, di ba? Di, totoong kwento yun. Totoong kwento yun. At nung mga panahon nga daw na yun, maraming nag-walkout eh. Grabe ka naman, ate. Grabe ka naman, pinsan. Grabe ka naman, pamangkin. O, talaga bang ganyan katigas ang iyong puso? Ang sabi nga niya, no, I will not sacrifice the life of Filipinos for one person. Pwedeng gawin natin lahat ng makakaya natin para mapauwi siya. Pero kung hindi, tanggap naman na natin yan. Di ba nakaraan yun yung sinabi niya. Panoorin ninyo itong video na to. At marami akong gustong sabihin tungkol sa video na to. Basta makadawat ko og invitasyon kay matagaan magugo og opportunity nga muli sa amo ang balay. Madali na maintindihan to kahit Bisaya eh. Kahit Bisaya ito madaling intindihin. Ipapaliwanag ko na lang in summary yung mga sasabihin niya dito. Kita nga ako ang mama, istorya o personal ako ang mama. Kauli, magamit na ko ang kanang lahi mo na kung imuhag yun ang kama na binatulugan mo. Dito magod sa Manila, nag-arkila lang ni og balay. So, dili mi komportable kung asa mi nagapuyo kay dili siya amo aging balay nga pero mi mag-amping kay dili kami ang tag-iya sa balay. So kung makaulit mi dili sa some sort of a safe space para sa amo sa pamilya. And na-nostalgic ko kay kita na ako mga kaulan sa City Hall kaniyan to and nakaingon ko ako kaugalingon nga kagaganina nakauna ako sa ako ang kaugalingon sa kahaon nidagan na lang ko mayor wala na lang ko nidagan ko vice president. Ayan, na-gets nyo. Dito sa isang speech na ito ni VP Sara, she was really emotional and 'di ba na-interview namin siya. Na-interview namin siya and sinabi naman niya dun sa interview na sabi ko nga, if you have a time machine, alam mo, naisip na daw niya yun na itatanong yun sa kanya, na if you go back in time, will you still run for vice president or will you correct it? Will you support them? Sabi niya, ayaw niyang sagutin yun Ayaw niyang sagutin yun, sabi nga daw niya. Sasabihin daw niya sa akin, pag tinanong ko yun, wala namang time machine So, imposible yan. Ganon daw niya sasagutin yun. So, nauna ako sa kanya. Sabi ko, if merong time machine and you will go back in time, sabi ko,
will you commit the same mistake or will you correct yung mistake and what will you do? Yun yung tanong ko. Natawa siya noon eh. As in, doon kami nagtawanan kasi nga nasa isip niya na yung time machine tapos nabanggit ko daw yung time machine. Kumunik kami ni Inday Sara during that time. Sabi niya, since nabanggit mo na rin naman yung time machine, sabi niya, kung ako siguro babalik ako, I will go back to become to run for mayor. Kasi yun talaga yung pangarap ko eh. Matapos ko yung 3 terms ko na mayor. Kasi marami kaming proyekto, marami kaming gustong mangyari sa Mindanao. And napakadaling i-govern ng Mindanao dahil ng Davao dahil system na yung pagiging disiplinado, maayos, kumbaga na nila yung paradigm ng mga taga Davao. Nabago na nila. Magkaiba ang paradigm ng Davao at saka ng Metro Manila. So, yung kaugalian ba, magkaiba. So, sabi niya, I will go back and not run for any national position and finish my 9 years term. Siguro kung itong sinasabi niya na sana umiiyak siya naiyak siya kasi nung mga panahon na yon kinumbinsi siya ng maraming tao and itong napakaraming tao na ito hindi niya pinakinggan. Nag-mayor siya. Pero noong nakumbinsi siya ng mga demonyo, sabi ko nga sa inyo minsan talaga napakalakas talaga ng pangungumbinsi ng mga satanas Yang si Aimee at saka si Bongbong. Yan ang mga nangumbinsi kay Inday Sara to run for vice president. Dahil nakita nila, hindi ka interesado sa presidente, mayor lang tatakbuhan mo. Ayoko. Ganito na lang. Matatalo kami kay Leni Robredo. Kung ano man ang mga gusto mo, mga gustong ma-achieve, tutulong na magiging presidente si Bongbong, tutulong na lang siya. Mag-vice ka na lang. Wala naman masyadong Wala naman masyadong trabaho niya. You can still get to become yung responsibilities mo sa family mo. Maliliit pa yung mga anak mo and so on and so forth. So suma total nabudol siya. So sinabi niya na if I go back, I will just run for mayor. And sinabi din niya dito while she's teary-eyed or she's emotional na sana hindi na lang ako tumakbong pagka-presidente. Kasi bakit? A lot of people are saying na ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ito. Ikaw, kung ba't nakakulong ang tatay mo, kung ba't nakakulong si Pastor, Kibuloy, kung ba't yung lahat, ba't may mga namatay dyan sa flood control. Bakit sabi pa nga ng tao sana hindi ka na tumakbong vice-presidente. Kung hindi ka naman tumakbo ng presidente, sana hindi nanalo si Bongbong kasi tatalunin talaga siya ni Leni Robredo Tinalo na siya nung 2016 elections Tatalunin talaga siya. So siguro kung si Leni Robredo baka hindi man siya ganun kagaling pero baka hindi ganito kagarapal ang mangyayari at nangyari sa bayang Pilipinas kasi worst na leader, one of the worst leader na nagkaroon tayo, si Pinoy Pero okay pa rin naman tayo noon. Hindi naman tayo nangangamatay ng Wala na siya pakialam. Pero hindi naman niya pinababayaan na yung mga Pilipino noon mamatay. At hindi naman niya pinabayaan na, marami mga namatay sa Luisita Massacre at kung ano-ano pa. Pero Kidapawan, hindi ba, nung panahon niya. Pero hindi namatay dahil ninakawan sila ng pera Hindi ganun Tapos yung walang pakialam, paramihin yung parang dumadami pa yung droga, grabe yung corruption sa Department of Agriculture, grabe yung smuggling. As in, lahat talaga ito the highest level yung mga nangyayari ngayon Kung si Leni siguro naging presidente, baka hindi naman ganito kalala. Siguro, baka hindi siya maging kasing galing ni Pangulong Duterte. Pero hindi tayo ganito na para tayong nakatira sa impyerno. Hindi ba? So, ngayon, nasisisi siya tungkol doon. And ang pinaka parang kaibot-ibuturan noong sa kanya, noong pagsisisi niya is dahil yung tinulungan niya na tao, yun mismo ang nagpadala sa kanyang tatay doon. At yung tatay niya doon ay nakapiit, yung tatay niya doon hinu-humiliate ng ibang lahi dahil alam niyo na, dahil lang binangga nung tatay niya na yun lahat ng mga demonyo dito sa Pilipinas. So lahat yun, imaginein mo babae ka, may pamilya ka, lahat yun. Tapos ito pa isa, ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ginawa nila kay Pangulong Duterte the most popular, the most loved president in the Philippines ever. Nagawa nila yun. What more sa kanya? So, alam mo yung kung ikaw, isang tao ka, iisipin mo, tatakbo akong presidente, gagawin ko yung mas matindi sa ginawa ng tatay ko, mangyayari rin sa akin yun. Mangyayari rin sa akin to. Either pakulong nila ako dito pagkatapos ko maging presidente, pakulong na nila ako dito sa Pilipinas, or patayin nila ako. Paano naman yung pamilya ko? Imagine nyo kung gaano kabigat yung burden na pinagdadaanan ni Inday Sara.
dito ngayon, gusto kong ikwento sa inyo yung Book of Esther sa Old Testament. Okay. Sino si Esther? Si Esther ay isang Jewish na babae na napili bilang na maging reyna ng Persia. Ang hari nung panahon na yan, si Xerxes the First. Siya ang hari nung panahon na yan. Ngayon, itong si Esther na queen ng Persia, itong hari, meron siyang kanang kamay. Yung kanang kamay niya, ang pangalan ay si Haman. Si Haman na yan, yung isang opisyal na may masamang na hindi matino. O parang talagang nangyayari ngayon, hindi matino itong itong kanang kamay niya na si Haman. So, siya yung mga gumagawa ng batas, ganyan, siya yung nagbabalangkas ng batas. Parang siyang congressman, parang siyang si Martin Romualdez. Oo, parang siyang si Martin Romualdez. Tapos ngayon, itong si Esther, meron siyang meron siyang protector. Ang pangalan nito si Mordecai. Oh, pinsan niya ito, Jewish din, at yun yung nagbabantay sa kanya. Itong Mordecai na to, lahat ng nangyayari, dinodocument niya. Lahat dinodocument niya. So merong isang araw na itong na talagang alam niya and alam din niya na itong Haman na ito corrupt. So merong isang araw na itong Haman na ito dumaan, lahat nagbow, itong Mordecai hindi nagbow dito sa Haman na ito. So nagalit itong Haman na ito, gumawa siya ng isang batas at nilansi niya yung hari, pinapirma doon sa batas na yon. Alam niyo kung ano yung batas na yon? Yung batas na yon, nakalagay doon na sa araw na ito, sa ganitong panahon, uubusin ang lahat ng mga Jewish na tao sa kaharian. Lahat. Girl, boy, bakla, tomboy, bata, matanda, lahat uubusin. Nalansi niya yung presidente, napapirmahan niya yun. Parang ganito. Parang ganito rin nangyari, 'di ba? Yung sa yung budget, yung mga corruption sa budget, napapirmahan. Oh, anyway, so mamamatay sila. Oh, so nalaman 'yon ni Mordecai. At sinabi ni Mordecai na delikado tayo kasi ikaw ang reyna. Oh, kailangan mong kausapin ang hari at sabihin mo ito. Kung hindi, we will all perish. Mamamatay tayong lahat, sabi ni Mordecai. Sabi ni Esther, so kasi nga ang hari ng Persya, as in, kahit reyna kanya, pag hindi kanya pinatawag at nagpunta ka dun, pugot ulo ka. Oo, grabe. Oo nga. Oh, ganun katindi. May scepter lang na hawak yun eh. Pag ginanyon niya yung scepter niya, puntahan lahat ng guard. Huhulihin ka. Kung sino yung nasa harap, patay yun. Ganun. Kahit ikaw pa reyna, kahit sino ka pa. Maging sino ka man. So ganun. So napakadelikado. Kasi ganun talaga yung batas nung unang siglo pa, unang panahon pa. So ang sabi ni Esther, if I perish, I perish. So pumunta siya doon sa hari, sa bahay ng hari. Yung hari nakaharap na ganyan, tinitingnan nandoon siya sa kanyang biranda, tinitingnan niya yung kanyang kaharian, hawak niya yung kanyang scepter. Sabi biglang may nagsalita sa likod niya. Ano pangalan nun? King Ahasuerus. Xerxes. Tapos nagulat siya, humarap siyang ganun. Na usually, pag hindi ka pinatawag, bigla kang nagsalita, pugot ulo ka. Ganun dati. So pagharap niya, nakita niya si Esther. Oh, my queen, sabi niya. Bakit ka nandito? Hilingin mo kung ano yung gusto mong hilingin. Kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. Magsabi ka lang. So yun na nga. So na sila? Sinabi niya doon sa kanyang hari. Kasi bago natin sabihin yung sa hari, itong gunggong na si Haman na ito, gumagawa na siya ng mga yung mga kung saan bibitayin, papatayin itong mga Jewish na mga tao na ito. So gusto ko, sabi ni Esther, gusto ko sana kitang imbitahan sa isang malaking pagtitipon. Ayan na. Sa isang malaking pagtitipon. Yun lang, gusto kitang imbitahan doon. Kasi yun nga yung pagtitipon na yun na rin yung mga panahon na papatayin sila eh. Gusto kitang imbitahin. So sabi nung hari, hilingin mo lahat ng mga bagay. Ibibigay ko sa'yo. Kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa'yo. So, yung if I perish,
I perish, sinakripisyo niya yung kanyang buhay, pumunta siya doon nang walang paalam na kahit mamatay siya or pwede siyang mamatay, she took her chances. Ginawa niya yun para lang ma-save yung mga Jewish na mga kasama niyang mga mamamatay. So eto na. Bago dumating yung ano na yun, bago dumating yung yung piging na yun, pinatawag niya si Haman. At nung pinatawag niya si Haman, sabi niya, "Oy Haman, nalaman kasi niya na itong si Mordecai, may plot pala na patayin itong hari, itong si Cersei the first noon. May plano pala na napigilan nito ni Mordecai. Naisumbong ni Mordecai at nahuli yung pumatay o yung gustong pumatay sa hari. So nalaman nung hari yung kasi nabasa niya eh. Nabasa ni Mordecai lahat noong yung journal na lista ni Mordecai, nabasa nung hari. So tinawag niya si Haman, "Haman, halika. Anong gagawin ko sa isang tao na mahal ko at mahal ako? Anong gagawin ko sa kanyang parangal?" Ayan, itong tarantadong Haman, naisip niya, siya yun. Uy, putya, ako na to. Ang ginawa ni Haman, sabi niya, yung corona mo, isuot mo sa kanya. Yung abito mo, yung robe mo, isuot mo sa kanya. Yung purple robe mo. Yung scepter mo, ipahawak mo sa kanya. Tapos, yung pinakamaputi at pinakamalaking kabayo mo, isakay mo siya doon, sabi niya. Tapos, ipahila mo yung kabayo sa walang kwentang tao. Tapos, isigaw mo yung pangalan niya na, "Hear ye, hear ye." Kapag ikaw ikaw ay minahal mo ang hari, ganito ang pabuyang mangyayari sa iyo, bla bla bla, sa ganun. Sabi ni hari, sige, gawin mo yun kay Mordecai. Oo, gawin mo yun kay Mordecai. So, ganun maglaro ang Panginoon. So, ginawa niya yun. Siya yung sumisigaw, si Mordecai, ang napili ng hari, bla bla bla. So, hiyang-hiya siya, pati pamilya niya. Lahat ng tao, dahil masama ugali niya, galit na galit siya doon. Gusto nga niya ipapatay yun eh. Kasi Jew yun eh. So, eto na, dumating na yung sabi niya, may pagkakataon pa ako. May araw pa ng pagtitipon. Doon ako babawi, mamamatay sila lahat. Di ba? Kasi nga gumawa na siya ng batas eh. Pirmado na yun ng hari eh. Hindi niya alam, nabasa na nga ng hari yung mga pinagsusulat nito ni Mordecai. Eto na. Nandoon na sa piging na yun. So nandoon na lahat. Nung araw na yun, mamamatay na rin silang lahat kasi yun ngayon nakalagay sa batas eh. Sabi ngayon nito ni Esther kay hari, meron pa tayong isang problema. Ikaw ay merong isang batas na pinirmahan. Mahal mo ako, di ba? Meron kang isang batas na pinirmahan na nalansi ka at ang resulta, mamamatay kaming lahat. Lahat, pati ako na iyong reyna, mamamatay. Galit na galit yung hari. Oo. Nung tiningnan niya, sino ang nagpapirma sa akin yan? Mali yan. Hindi tama yan. Sino nagpapirma sa akin yan? Nalaman niya si Haman. Yung scepter niya, ginanon niya. Si Haman, puntahan lahat ng mga sundalo. Kinuha si Haman. Dinala doon yung sa ginawa niyang kung saan bibitayin si Mordecai. Dinala siya doon at siya ang binitay. Ano ang moral story? Moral lesson ng story. Ang moral lesson ng story, yung Esther 4:14, ang ibig sabihin nun, sabi niya, for such a time as this. For such a time as this. Ang ibig sabihin nun, you are placed in a situation for a purpose. Sabi niya, if I perish, I perish. Ganun yung ginawa ng Panginoon kay Inday Sara. Na kahit na magiging mahirap at kahit na naging mahirap yung pinagdaanan niya, kasi I remember doon sa kwentuhan namin noong after nung aming interview sa kanya, sabi niya, grabe naman ang Panginoon. Nagdasal daw siya eh. Lord, grabe ka naman kung ano-ano nang nangyari sa akin. Kung ang purpose ko is maging presidente ng Pilipinas, bakit kailangan ko pang pagdaanan ito? Yun yung yung tanong daw niya. Pero na-realize nga niya na ginawa ng Panginoon lahat ng mga bagay na yon to make her run. Kasi nga, ang isip lang niya, mag-mayor lang eh. Ayaw niyang mag-national eh. And tinan mo, hanggang ngayon, half-hearted pa siya. Sinasabi niya na, sana nag-mayor na lang talaga ako. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Pero kung hindi nangyari ang lahat ng ito, imaginein mo, anong klaseng magiging Pilipinas meron tayo for the
next mga susunod na administration, di ba? So she took the sacrifice, and if I perish, I perish. Kung mamamatay ako, mamamatay ako. Ganun na yung ginagawa ni Inday Sara ngayon. Haharapin ko kung ano man yung delikado. Kung mamatay ako, mamamatay ako. Kung matulad ako sa tatay ko, so be it, para sa bayang Pilipinas. Ang galing! Ang galing! Itong Book of Esther, ang tema nito, courage, divine providence, justice, and identity. Yung courage, Esther, si Inday Sara, they risk their lives to save others. To save others, ha? I-save tayo. Gusto niya maging presidente to save us. Because kung magpapatuloy yung ganitong klase ng administrasyon, mamamatay tayo lahat. Divine providence, God's guidance is implied even though not directly mentioned. Kumbaga, ginaid ka ng Panginoon, minold ka ng Panginoon for this very important mission. Justice, evil plans are overturned. Lahat ng mga kahayupan, kasalanan netong administrasyon na to, mababago lahat yan. And of course, yung identity. In-embrace ni Esther yung Jewish identity niya. At ganun din si Inday Sara. She's now embracing yung destiny niya. At tutulungan niya tayong lahat. Ang galing ni Boss D. Isipin mo yan. Naisip mo pa yan. Di ba? Yun ang natin mga bossing. Yun ang napakagandang istorya. And nung nakita ko kasi to, sabi ko, fit na fit ito doon yung itong ni Inday Sara na to. Fit na fit ito doon sa natin. Sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas. Talagang masasabi natin na si Inday Sara is the modern Esther. I-research nyo po yan, yung The Book of Esther ng Old Testament. Ninyo. Napakaganda nung istorya ng ng buhay na yan ni Esther. Sige.